Worship you.
worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name, O God. Salamat po sa bagong umaga na binigay mo po sa bawat isa sa amin. Thank you, Holy Spirit, na kami po ay patuloy mo pong ingatan at patuloy na sinamahan sa buong magdamag. At sa panibagong umaga, pupurihin ka namin at patuloy pa rin sasambahin, Panginoon. Sa amin pong pag-aaral, sa amin pong ginagawa sa Plan 14 na to, Panginoon. Let your Holy Spirit magmanifest po sa amin ang kaunawaan, ang kapahayagan mo kung ano yung nais mo sa bawat isa sa atin. Salamat po sa iyo ang papuri in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hello po, magandang umaga. At alam ko po na tayo po ay masarap ang gising dahil alam natin na tayo po ay may bagong hininga uli sa Panginoon. Every morning, there's a new blessing. Ano po? Talagang nararamdaman natin. At isa pong pribilehiyo din po na ako po ay isa sa naging host po ngayon to share the word na kung saan po ay alam kong ang bawat isa ay mapapalakas at patuloy na may gagawin ang Panginoon. Amen. Kaya po, continuation pa rin po ito kahapon na itinuro po sa atin ng mahal na Pastor Rico kahapon pong gabi at totoo po na talagang mahirap gawin itong isang bagay na ito kung ating gagawin lamang sa ating mga sarili. Dahil mahirap, dahil kung wala ang tulong ng Diyos, hindi po natin kayang maging banal sa harapan ng ating Panginoon. Amen po. Kaya, kumusta na po ba yung bawat isa sa atin? Kumusta na po ba yung character na meron tayo katulad ng ating Panginoong Hesukristo na kung saan ay siya yung the best model ng ating buhay sa patungkol po sa pagiging banal. Sapagkat sabi nga po ay ang Diyos ay banal, kaya tayo ay dapat maging banal din. Hindi lamang po tayo tuwing sisimba sa umaga at tayo luluhod, mananalangin, ay kakitaan na tayo ng kaba. Hindi lamang po yun kasi dapat po talaga ito ay nagsisimula sa ating puso at ito po ay nagre-reflect sa panlabas natin. Amen po. Kaya para po tayo po ay maka-attract ng maraming tao o kaluluwa na dadalhin natin sa Diyos kapag tayo nakakakitaan ng isang kabanalan na galing sa ating Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos dahil tayo po ay magpatuloy. Let us continue to share this po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At alam ko po na ang pagiging holiness, ito po kasi ay is to set apart or separateness. It leads to purity. Sabi nga po, inihiwalay tayo. Kaya tayo po ay nagiging pure. Sa purification process naman po, ito po yung pinaghihiwalay o sinasala. Kaya nahihiwalay o pinaghihiwalay. Ang kahulugan po ng kabanalan. Amen? Holiness is applied first and therefore God separate from evil. Dahil ang Diyos ay pure. Malinis ang puso. Talagang kapag malinis ang puso mo sa harapan ng Diyos, madaling kumilos ang Panginoon. Pero kung hindi po tayo kakitaan ng kabanalan na nagmumula sa Panginoon, mahirap po talaga na ma-receive natin ang mga pagpapala na nais ng Diyos sa buhay natin. Ano po? Kaya, sabi po sa Exodus 15:11, ikaw, Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? Sa kabanalang dakila at kamangha-mangha, sa mga himalay di mapantayan, sa kababalaghang di matularan. Yan.
Tingnan niyo po, talagang si Jesus lang talaga ang pwede nating tularan. Sino pa po ba ang pwede nating tularan? Di po ba? Wala na. Ang Diyos lang talaga. Siya kasi yung nagbibigay sa atin ng lakas para gawin po natin ang isang bagay for the glory of God. Sabi ko po kanina, the best model po natin ay ang ating Panginoon at wala nang iba pa. If we say majestic in holiness, o yung sinasabing kabanalang dakila o dakilang kabanalan. Sa kabanalan, ang salita ng Diyos, ang mga taong nanginginig, ganun din ang kanyang pangalan. Ganun din ang Espiritu ng Diyos ay banal. So, the pure nature of God or the purity of God ang kailangan lumawak at makapag-impluensya tayo sa lahat ng kanyang nilikha. Tayo po ba'y nakaka-impluensya sa iba? Say amen? Yan. Especially, siyempre, sa mga tao. Nilikha sa wangis niya. Tayo po'y nilikha ng Diyos. Ang purpose ng Diyos kaya tayo nilikha ay para po tayo ay kanyang maging katulad dito sa lupa. Tayo po kasi yung mag-e-extend ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya tayo po ay naririto at nabubuhay pa. Ay sino po ba ang pwedeng mag-extend ng kaharian ng Diyos? Yung po bang mayroong mga wala sa Panginoon? Yung po bang sila yung mga tao na talagang walang pagkakilala sa Diyos? Hindi po. Tayo po muna. Yung tayo naka-receive ng salita ng Diyos, tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon natin. So yung kingdom ng Panginoon ay nasa sa atin na. Tayo ginawang banal ng Diyos. Amen? Para maging kagamit-gamit dito sa lupa. Para makadala tayo ng maraming kaluluwa sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon sa kabanalan na mayroon tayo ngayon. Hindi tayo nagmamalaki dahil tayo ay niligtas ng Diyos, tayo ginawang banal ng Diyos, tayo yung naging karapat-dapat sa Diyos. But tayo ay nagpapasalamat at nagbibigay sa Diyos ng karangalan. Lagi sa buhay ng bawat isa. At tinutupad natin kung ano yung nais ng Panginoon. Yung kalooban ng Diyos ay ginagawa natin. Para po, ang purpose natin muli ay yung talagang makadala tayo ng maraming kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon upang maging katulad din ng ating Panginoon. At yung katangian na to na sinasabing kabanalan ay maging katangian din ng maraming tao. Dahil kapag ito'y nakita sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi mahirap na pumasok ang mga pagpapala. Hindi mahirap pumasok sa atin ang kalakasan, ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya salamat sa holiness na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa tulong ng Diyos, kaya po ito natin nagagawa. Extend po natin talaga ito. Kaya kahit nagkasala ang tao, naging dahilan upang humiwalay sa Diyos, gusto ng Diyos na mabawi at maging banal muli. At dahil kay Jesus na nagpapabanal sa atin, hindi na makasalanan ang tingin ng Diyos sa atin, kundi si Jesus na nasa puso ng bawat isa upang maka-impluensya sa maraming tao. Tayo po ay kakitaan talaga at talagang maka-impluensya sa marami. Dahil alam po natin, malapit nang dumating ang Diyos. Amen. Gusto natin lahat ay makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Maraming tao na nagsisisi at tumalikod sa paggawa ng kasalanan. Nakakalungkot kapag tayo pong mga tunay na nakakilala sa Diyos ay hindi gamitin sa ibang tao, especially sa mga wala pa sa Panginoon. Para po sila ay makaranas na lumaya. Ano po? Sila ay tumalikod sa paggawa ng kasalanan at makaranas na lumaya sa kapangyarihan ng devil. That's why men cause rebellion. Kapag po nangyari ito, talagang dapat po ang mga marami pong tao ay makalaya, matransform, and restored to influence everyone. Upang ibalik ang original na design ng Diyos sa atin. Amen. Ang kabanalan ng Diyos. Gusto pong ibalik yun ng Panginoon. Hallelujah. Dahil gusto ng Diyos na lumaganap itong
ito'y mapinalalawak at ito'y maiilipat sa lahat. Sa bagay, panahon o institusyon na mayroong kinalaman at konektado sa Diyos. Dahil nagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Kaya nga po pumili siya at inihiwalay si Samson. Alam naman po natin ang kwento ni Samson at ito po ay na-share na po ni Pastor Rico kahapon. Pati mga magulang niya ay pinipreserve ang kanilang buhay. Separate from the system of the world. Amen. Sa buhay po natin, dapat talaga hindi na po tayo umaayon sa takbo ng mundong ito. Sapagkat ang mundong ito ay punong-puno ng mga distraksyon, punong-puno ng tukso, yung kaway ng kaaway, yung kanyang kamay kumakaway sa atin. Yan, gawin niyo ito. Huwag niyong gawin ang kalooban ng Diyos. Bumubulong sa atin para ma-distract tayo. Para mawala tayo sa kabanalan na sinasabi ng ating Panginoon. Para madali tayong magapi ng kaaway. Para hindi matuloy yung purpose ng Panginoon dito sa atin. Ganyan si Satan. Inilalayo tayo sa sistema ng ating Panginoon, kundi inilalagay tayo sa sistema ng mundo. Pero salamat sa Diyos dahil hindi nagtagumpay ang kaaway sa ating mga buhay. Dahil meron tayong lakas. Meron tayo, kumbaga sa battery, ay matibay. Walang iba yung connection natin sa Panginoon. Yung connected natin, stay connected sa ating Panginoon para lalo nating mapaglabanan ang gawa ng ating kaaway sa ating mga buhay. So separate from the system of the world. Kapag naisilang mo na, si Samson ay huwag po putulan ng buhok dahil ang isang Nazareo po ay hindi po pinuputulan ng buhok. Huwag raw silang iinom ng alak ni titikim na pinagbabawal ng pagkain sapagat ang sagon na isinilang ay nilalaan talaga sa Diyos. Ito po yung ayon sa kwento. Ano po? Sa panahon po naman natin, paano tayo naging banal? Dahil nasa presensya po tayo ng Diyos. Nasa presensya ka po ba ng Panginoon? Yan. At alam ko po na tayong lahat ay nasa presensya ng Diyos kasi nakapokus tayo ngayon sa salita ng ating Panginoon. Refresh po tayo ngayon. Refreshing. The presence of the Lord ay andun yung joy natin, andun yung excitement natin. Sa paglilingkod natin sa Diyos ay huwag niyong iwawala ang kagalakan dahil kapag yung kagalakan din ay naagaw na ng kaaway, diyan na po tayo mawawala sa Panginoon. Kasi ano na tayo, malungkot na wala na kagalakan. Bakit pa ako maglilingkod sa Diyos? Di po ba? Ganyan ang mga katuwiran. Pag wala ka na sa presence ng ating Panginoon. Matagal na akong Kristiyano, bakit di pa rin ako parang malayo ang Panginoon sa akin? Mga ganyan na po. May mga at mamaya po pagkaaralan na ano ba yung consequence at ano pa ba yung benefits or maging kagamit-gamit pag tayo ay merong kabanalan na sinasabi ng ating Panginoon. Ayan. Sa panahon po natin tayo ay naging banal dahil nasa presensya tayo ni Lord. At dahil secured ay wala tayong dahil tayo po ay secured kaya wala dapat impurities. Kaya inaalis ang lahat ng sa bagal. Ano po? Ang bagay na ginagamit ng Panginoon ay nagiging banal. Like Samson. Sabi mo sa iyong nakikita. Ikaw, ako, si Samson, dedicated to God. Amen? Associated and connected to God. Ang banal sa Panginoon, kaya inihiwalay si Samson. Nakita sa kanya ng mga tao yung anointing. Yan, kayo po ba ay may anointing na nagagamit sa Panginoon? Lalo na po yung mga na ginagamit ng Panginoon. Mas mag-desire pa tayo na gamitin ng Diyos. Yung anointing na nasa Panginoon ay mas lalo pa nating maranasan. Ano po? Para mas lalo nating magamit tayo sa sinasakarian ng ating Panginoon. Praise the Lord. Yung impact ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya madali niyang mapagtagumpayan ang gawa ng kaaway. At dito po, makikita natin na kapag tayo po ay nasa Panginoon at wala sa Panginoon, may mga consequence po
Ang isa po sa mga consequence dito na po tayo papasok sa ikalawa natin araw na to. Sa week na to. At kadugtong na po ito ng itinuro ng ating Pastor Rico. Hallelujah. Kumbaga binigyan ko lang po ng emphasize yung pong nakaraan. Patuloy po natin itong makita at maranasan. Ano po ba yung mga consequences kapag tayo po ay nawala sa kabanalan? Ang isa po sa mga consequence ay yung tayo po ay inalipin sa muli ng kaaway. Slavery to our enemy. Amen. Ang hirap pag ang kabanalan ay nawala sa atin. Muli tayong mapapaalipin o magamit ng kaaway para hindi makita ang kabanalan. Kaya mahirap pag wala tayo sa kabanalan o sa presensya ng Diyos. Kapag ang puso natin ay may insecurity, may mga hindrances, ano po, tayo yung gagamitin. Yan po yung una na consequence. Ano po? Ang ikalawa po ay yung sinasabi ay nabulag ng kasalanan. Ayan, talagang yung kasalanan, complete loss of vision. Ayan, talagang totally mawawala. Bakit? Dahil yung kasalanan ay pumasok. Nabulag na tayo nito. Kaya hindi na natin makikita sa atin yung kabana. Wala na kasi yun na nga yung consequence. Ano? Babalik tayo sa dati. Yung old nature. Baka yan. Sabi nga ay marami ngayon ang nagbabackslide o talagang carnal Christian kapag nawala na ang kabanalan sa kanyang buhay. Ano pa? Marami pa. Hanggang ang Diyos na inihiwalay ka at inihiwalay ng Diyos o inihiwalay. Praise the Lord. Kaya maging aware po tayo na kapag ang kabanalan ay hindi na po natin nararanasan. Talagang hamakin, sabi nga. Naalala ko sa hanggang si Samson po ay nawalan ng lakas at nagapi ng kaaway. Nawalan ng integrity. Ito po yung isa sa pinaka mahirap kapag tayo po ay tinatawag na spiritual death. Yan yung consequence na yan for losing our holiness. Spiritual death. Alam niyo po mahirap pag tayo po ay pagkaroon ng spiritual death. Mayroon po akong nabasa na ano ba yung mga spiritual death na nangyayari kapag tayo po ay nagkaroon to. Nawawala po yung ating yung passion natin sa paglilingkod sa Diyos. Ano pa? Parang tayo na yun. Tayo yung dahil para bumagsak ang isang gawain dahil meron na tayong mga fault finder, mga reklamo. Yan po kapag tayo ay may mga spiritual death na. Sari-sari na. Pulos negative na. Kaya mahirap pag dumaan po tayo sa ganong mga bagay. Na tayo po ay walang-wala na talaga. Yung connection natin sa ayaw mo lang manalangin. May mga distraction na inilagay sa puso natin. Makikita mo yun. Mararamdaman mo yun kapag unti-unti na yung relasyon mo sa Diyos ay napapalayo na. Ikaw mismo, imbis na ikay gamitin sa mabuti, ikaw na ngayon ang gagamitin sa hindi magandang ginagawa. Lalo na po sa ating kinabibilangang simbahan. At maaari pa tayo ang maging dahilan para isang gawain ay hindi lumago. Yan po yung mga consequence na kapag wala na tayo sa kabanalan ng ating Panginoon. At marami po, nakikita ko po talaga, ganun po talaga pagka wala ka na sa kabanalan sa Diyos. Wala na siyang pinakikinggan. Lahat na lang ay mali sa Kanya. Kasi spiritual death na yun. Kayo po kasi yung cause. Kaya, hindi po natin hindi po dapat mawala sa buhay natin ito.
Amen. At ang yun po yung mga consequence. And then, syempre, hindi naman ibig sabihin, pag nangyayari yun ay hindi na tayo makakabawi. Ano po, andun pa rin naman na kapag ikaw ay nagnanais pa rin, kasi yung iba nakakaranas po talaga ng depressed sa paglilingkod sa Diyos. Pero once na na-encounter pong muli niya ang Panginoon, totoo po na muling ibabalik ng Diyos ang lakas, ang init ng paglilingkod niya sa Panginoon. At nagnanais uling sumunod sa kung ano yung gusto ng Panginoon, sa will ng Panginoon. At ito po naman yung mga bagay na nais ng Panginoon pag gusto natin na ma-restore ang ating plan. Pero bago po yun, sabi nga po ay, ganun din tayo sa New Testament. Kapag nawala tayo sa presence ng Diyos, nalilibang hanggang sa natukso tayong muli. O kaya, sinabi ko kanina, mag-backslide or carnal. Even Christian, natatalo ng laman ang ating pag-iisip. Like Samson. Instead na magpatuloy ang holiness, nahahadlangan ng kasalanan o kamunduhan. But God, ito na po, but God restored. If you have genuine repentance, ito na po yun. Ito na yung gusto ng Panginoon kapag tayo bumalik sa Kanya. Na pwede palang ma-restore yung kabanalan sa atin. Kailangan magkaroon tayo ng genuine repentance. Hindi, tatalikod ka talaga sa kasalanan. Tatalikod ka sa kamunduhan. Iwawaksi mo at susunod ka talaga sa Panginoon. At kakikitaan ka ng pagbabago sa buhay mo. Amen. Ang isa pa po ay taking our sin in Christ to the cross. Meaning, hindi ka na magpapatuloy sa kasalanan at ibinabalik niya ang ating holiness like Samson. Kaya kung gagawa tayo ng isang pagtatalaga o commitment of faithfulness sa Diyos upang muli niyang gawin kung ano ang kalooban ng Diyos, ay mararanasan po natin. Marirestore tayo. Maiibalik yan ng Diyos. Sabi nga ay, holiness is the key to receiving God's support. At yan po ay nararanasan ng bawat isa sa atin. Pag tayo po ay wala na sa Panginoon, talagang hindi natin ito maranasan. Salamat sa Diyos ng ating Panginoon na mahal niya tayo. Ayaw niya tayong pabayaan. Kahit nga po minsan tayo nagkakamali, ay nalulungkot ang Diyos. Amen. Nalulungkot pag tayo nagkakasala, lalo na tayo mga Kristiyano. Ayaw kasi ng Diyos na may mapapahamak sa bawat isa sa atin. Gusto niya lahat tayo ay kasama niya pagdating ng panahon na siya tayo kukunin. Gusto niya maging pure ang puso natin, ang tama ang puso natin, may bagong puso. Sabi nga sa awit, create in me a clean heart, O God. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa mga pagkakataong ito, may pinapaalala siya sa atin at pinapabatid sa atin na hindi pa huli ang lahat, na tayo po ay magpursigi, na lumaganap ang kabanalan na ng Diyos sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon sa mga paalala, sa warning na meron po tayo ngayon, sa kanyang mga salita na patuloy na nag-encourage na tayo lalong lumago, na lalo tayo magpatuloy sa takbuhin na mayroon tayo sa panahon natin ngayon. Kaya hindi po tayo magiging pwedeng seryoso lang. Tayo sa simba o uwi, kakain. Hindi lang ganun ang buhay ng katulad natin. Tayo'y ginagamit ng Panginoon para sa iba. Maranasan ng iba yung kabanalan na mayroon tayo. At yun po yung nais ng Panginoon sa buong kasantaon, sa sangkatauhan. Kaya today, I hope na naintindihan po natin at mayroong kapahayagan ang Diyos sa buhay ninyo at sa buhay ko at sa buhay natin lahat. Kaya maraming salamat po at patuloy po nating gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. At alam ko, ang pagpapala, ang tulong ng Diyos ay lagi po nating mararanasan. Salamat po at tayo po ay manalangin. Thank you, Holy Spirit. Lord, totoo pong hindi namin kaya na mabuhay mag-isa.
Totoo po, hindi namin kaya na maging banal sa aming mga sarili. Hindi namin kaya ang anumang bagay na nais ipagawa. Maliban po na ikaw ay kasama namin. Ikaw ang nag-guide sa amin. Ikaw ang nagtuturo sa amin. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas para magawin namin ang isang bagay na kahalagahan mo para sa amin, para sa buong sa nalibot ng mundo. Hingin mo po ang bawat isa sa amin. Hear the words sa ibang tao, especially sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo kami. Lord, ito po yung burden ng bawat isa sa amin. Hindi lang kami ang mabuhay. Hindi mabuhay din ang mga taong wala sa Panginoon. Mabuhay sila. Mamatay ang only ay nakasama namin. Hindi na kami ang nabubuhay, kundi ikaw na ang nabubuhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil ito yung daan para mas lalo po namin makita at maliwanagan ang aming pag-iisip. Change our mind. Renew our mind. Kung ano yung nais mong ipagawa sa amin. Ito'y gagawin namin bukas sa aming mga puso. Sapagkat sinabi mo nga tayo mga puso. If you obey, there is blessing. Kaya, mas nanaisin namin sumunod kaysa pusipitin mo sa amin. Pagigawin mo kaming pagpapala para sa iyo. Pagiging mo po ang bawat isa ng mightily. Kami man po ay nasa trabaho. Kami man po ay may ginagawa. Kung may nakakasalamuha man kami, nakataon namin. Kasi kami sumasakay kami sa bus, mamamasyal kami, sa opisina, sa company, kung saan mga tao kami na pumunta. Hindi pwedeng hindi ka makita. Ikaw na Diyos na nananasabi ng puso. Makikita ka at makita tunay na Diyos na mayroong sapat na puso. Mayroong puso na kapatid. Puso may kabanalan. Salamat po Diyos. At sarayin po ang kami at iingatan sa maghapon. In Jesus' mighty name. Amen. Our God the Father, God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. Ikaw po ang Diyos namin noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat sa sandaling baya mong humingi kami ng tawad dahil ikaw ay Diyos na banal. Tinuro mo kay Moses sa book of Exodus 3:5. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Tinuruan mo po kaming bago kami lumapit sa inyo ay alisin namin ang anumang kasalanan sa aming puso, isip at gawa. Tulungan mo kaming sumunod sa inuutos mo na maging banal di lamang po sa harap ng tao, higit sa lahat sa harap ninyo. Gamitin mo ang bawat buhay na may kabanalan at pusong sumusunod tulad ni Moses. Natanggalin ang aming suot ng kasalanan, karumihan, dahil hindi magiging katanggap-tanggap ang aming panalangin sa inyo. Maraming salamat po sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, Father God, ako'y lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo at naghahangad ng panatilihin mong dalisay ang aming mga puso sa iyong paningin. Saliksikin mo ang aming mga puso o Panginoon at ihayag ang anumang kasamaan sa loob namin upang tuluyan namin talikuran ito. Nais naming maging higit sa katulad mo. Nais namin ang kabanalan. Tulungan kami lumakad sa kabanalan na hindi kumapit sa anumang kasalanan na nakakasakit sa iyo, Panginoon. Ngunit buong pusong pasusuko sa iyong gawain, pagdadalisay
Naway ang aming mga panalangin at pakikipag-isa sa iyo ay walang hadlang. Bigyan kakayanan na magawa namin sa puso, isipan na may kalakip na aksyon. Kaya sa iyong biyaya at awa na naglilinis at nagpapanumbalik sa amin kapag bumaling kami sa iyo na may katapatan. Tulungan nawa kami sa aming mga ninanais. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoon, Diyos na buhay, at aming tagapagligtas ng kasalanan ng sanlibutan, narito kaming muli o God sa umagang ito, sa oras na ito, Panginoon, na muli kaming nagkakatipon-tipon upang patuloy, O God, na saliksikin ang mga banal mong salita, Panginoon, at upang makilala ka namin ng lubusan, Panginoong Hesus. At ang mga pangako mo ang magbibigay sa amin ng kalakasan, O God, sa araw-araw, sa buhay namin. At ang mga banal mong salita, maingatan namin, maisapuso, maisagawa, maipamuhay at maipamahayag, Father God, O Lord. Dahil nais mo po na kami ay magbunga sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. At upang lahat ng iyong mga anak ay maligtas sa kasalanan, Father God, O Lord. Gaya ng sabi mo, pagdating ng panahon na lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng bibig ay sasamba sa pangalan mo, Panginoon. At sa aming puso at sa aming buhay, O God, na ikaw ay manatili, Panginoon. At patuloy din po kami humihingi, O Lord God, na makasunod kami sa mga utos mo, sa mga banal mong salita, na ang lahat ay naayon sa kalooban mo, Panginoon. Ganun din po, Lord God, na sa bawat araw sa paglapit namin sa iyo, Panginoon, patuloy din po namin, Lord, isinusurrender sa iyo ang lahat sa aming buhay, ang aming mga kasalanan, Panginoon. Ganun din po ang aming mga pamilya, Panginoong Hesus, saan man sila naroon, ingatan mo din po sila, gabayan patnubayan at tulungan mo din po sila sa kanilang pananampalataya sa iyo, Lord. Hindi ka man namin nakikita sa buhay namin, subalit sumasampalataya kami sa katotohanan mo at sa iyong banal na Espiritu. Nabubuhay kami sa araw-araw dahil sa iyong presensya, dahil sa iyong pagmamahal sa amin, at sa wagas mong pag-ibig sa kabutihan mo, Panginoon. At sa bawat araw sa aming nakakamtan ng mga biyaya, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At sa mga pangako mo, tulungan mo kami na patuloy naming panghawakan at mapagtagumpayan, O Lord. At ang lahat po, O Lord God, patuloy namin, O Lord, sa iyo lamang ang aming patuloy na pagpuri, pagdakila, pagluwalhati, at patuloy namin itinataas ang dakila mong pangalan sa araw-araw sa aming buhay, Panginoong Hesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Father God, Lord. Ate Lea, nakamute po kayo. Pa-unmute po ng mic. Ama na makapangyarihan sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, dahil
sa ibinaba mo na salita, Lord, na napakinggan namin, Panginoon. Maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, na nagtuturo sa lahat ng aming mga gagawin na gawaing espiritual sa umagang ito. Lord, dito sa Exodus 15:13, sa iyong katapatan, bayan mong tinubos ay inakay tungo sa lupang banal, sila'y iyong pinatnubayan. Tunay kang Diyos at tapat, Panginoon, dahil ang nais mo ay tubusin ang lahat, hindi lamang po sa pinili mong bayan, kundi buong sanlibutan na ito, Panginoon, na nagpapatunay, Lord, na itinuturo mo yung kabanalan, Panginoon, na upang hindi kami mawalay sa iyo. Yung presensya mo laging manahan sa buhay namin, Panginoon, upang magawa namin ang nais mo. Yung ipinagagawa mo sa amin na makaakay kami ng mga kapwa namin, Panginoon, makita sa pamumuhay namin kung paanong maging banal, Panginoon, tulad sa iyo. Subalit, nariyan ang iyong pagtuturo, Lord, na sa pamagitan ng dalisay na puso, Panginoon, ay ipadama sa lahat ng mga tao na hindi pa nagbabalik loob sa iyo, hindi pa sumasampalataya sa iyo, upang maakay, Lord, tungo sa kaharian mo, Panginoon, at upang ma-uproot ang anuman na mga gawa ng kaaway dito sa lupa, Panginoon, na mapalad po ang lahat ng mga pinili mo dito sa lupa, Lord, na nagsasagawa sa lahat ng nais mo, kalooban mo, Panginoon, upang magkaisa sa iyong kaharian, Lord, na lahat ang nais mo ay maligtas, Panginoon, ang lahat ng mga tao dito sa lupa na ito. Kaya kami ay tulungan mo lagi, Lord, sa aming mga gagawin dito sa lupa na ito. Nasanayin namin ang aming sarili sa makadiyos na pamumuhay, ang yung mapakahinabangan sa lahat ng paraan, Lord, na ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Na nariyan ang aming pagsisikap, Panginoon, pagpapagal, sapagkat umaasa kami sa iyo, dahil ikaw ang Diyos na buhay, tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga sumasampalataya. Maraming salamat, Lord, bilang naglilingkod sa iyo, Panginoon, bilang nagpapakumbaba sa harapan mo, Lord, na naway, Panginoon, sa aming gawain na ito, sa bawat araw, bawat gabi, Panginoon, kami ay matuto, Panginoon, na masunod namin ang kalooban mo, masunod namin ang nais mo, Panginoon, lalo na po, Lord, sa pagbabasa at pagsasaliksik ng salita mo, na siyang magtuturo sa amin kung paano kami kumilos, paano kami gumawa, Panginoon, upang maakay namin ang mga kapwa namin na hindi pa nakakarinig ng mensahe tungkol sa iyo, Panginoong Hesus. Tulungan mo kami sa pamagitan ng iyong banal na espiritu na siyang kikilos sa bawat buhay namin, sa bawat pagkakaisa namin sa iyo, Panginoon. At ikaw lamang po ang aming tagapaguyod sa bawat gawain namin, buhay namin, upang kami ay matuto sa lahat ng aming gawain espiritual sa lupa na ito, at patuloy kang maghari sa buhay namin, puso, isipan, upang maipasapamuhay namin, Panginoon, ang aming mga gawain na ito na nagbibigay ng buhay tungo sa pagiging mabuti at mapayapa sa bawat buhay namin. Maraming salamat, Ama. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Yes, Lord, maraming salamat po sa umaga na ibinigay niyo po sa amin. Sa salita mo po, Panginoon, na nagbibigay ng buhay sa aming mga patay na kaluluwa, Panginoon, or naghihinga ng kaluluwa. Hindi ko po alam kung ano po yung kalagayan ng bawat isa ng kanilang mga espiritual. Pero alam ko po, Panginoon, na ang salita mo po ay nagbibigay buhay, nagbibigay lakas sa aming espiritual, Panginoon, kung ito man po yung nakihina.
kung ito man po, Panginoon, ay dumadaan ng mga pagsubok, persecution sa oras po na to. Maraming salamat dahil ang salita mo, Panginoon, ay nagbibigay buhay, nagbibigay lakas, Panginoon, upang sa araw na to, sa araw ng bukas, sa araw po ng mga susunod, Panginoon, ay magkaroon kami ng tapang, courage, Panginoon, na maibahagi. Salamat sa pagsama sa amin ngayong Plan 40. Sa ikalawang linggo po, Panginoon, ng pagsamo namin sa iyo, Panginoon. Tunay na kami po muna ang inyong pinapabago, Panginoon. At tinuturuan mo kami, Panginoon, na ma-share naman po ito sa iba, Panginoon. Maraming salamat dahil ipinapamulat mo sa amin na hindi lamang po kami taga-attend sa church, taga-upo sa church, taga-palakpak sa church. Kundi, Panginoon, tinuturuan niyo po kami na mag-go. Tinuturuan niyo po kami na kumilos. Tinuturuan niyo po kami mag-move forward. Tinuturuan niyo po kami mag-level up, Panginoon, sa aming sa pananampalataya, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, maranasan po namin ng kabanalan, Panginoon. Sapagkat ito po yung original design po, Panginoon, na ginawa niyo po sa amin. Kami po yung maging banal, Panginoon. Mag-sanctify kami, Panginoon. Pakalinisin niyo po ang aming puso. Pakalinisin niyo po ang aming isipan. Pakalinisin niyo po, Panginoon, lahat po ng hindi maganda sa amin, Panginoon, as we take our journey, Panginoon, as we run to our journey, Panginoon, patungo po dyan, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa araw na to. At alam ko po, Panginoon, na ito pong araw na to, Panginoon, ay gagamitin mo, yung natutunan po namin, ay gagamitin niyo po, Panginoon, sa aming journey, Panginoon, sa maghapon at sa susunod po na mga araw. I-bless niyo po ang bawat isa ng makakakinig po nito. At yung mga iba pa po, yung batch to po na makikinig dito sa maghapon na to, Panginoon. At hindi lang po sa maghapon na to, kundi sa mga makikinig pa at pipindutin yung link na to, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa oras po na to, Lord, pinangahawakan po namin ang inyong salita, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, ay you are victorious God. Kaya, Panginoon, sa oras na to, victory na po kami, Panginoon. Kami po ay lumalakad, hindi ho dahil kami ay talunan, lumalakad po kami sapagkat kami po ay panalo, Panginoon. Kami po ay may kabanalan, kami po, Panginoon, ay may kalakasan, kami po ay may katapatan na nanggagaling at nagmumula po sa inyo, Panginoon. Kaya sa oras po na to, sa araw na to, Panginoon, maghari ka, banal na Diyos. Maghari ka, purihin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka, Panginoon, luwalhatiin na inyong banal na pangalan, Father God. Maraming salamat po. Maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat sa faithfulness, Panginoon, dahil nararanasan ka po namin sa oras na to. Nararanasan ka po ng bawat isa. Mararanasan ka po, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na inilalapit niyo po sa aming buhay. Sapagkat inaayos niyo po kami, Panginoon. Inaayos niyo po ang simbahan. Inaayos niyo po ang paglilingkod, Panginoon. At Lord, wala pong talo sa inyo, Panginoon. Lahat po ng ginagawa po namin ay nakikita niyo po, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Thank you. We apply the blood of Jesus sa bawat isa, Panginoon. Isa po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Amen. So magandang morning, everyone. Morning po and announcement po, mga kapatid. Kahapon po nagsimula po yung ating live class and I hope po na nakahabol po tayo. Kung hindi pa po kayo nakakahabol, pwede pa po kayong magsagot or pakinggan po. So yung video po ay isinesend po namin sa group chat nung live class natin. Napakabilis lang po, wala pang 30 minutes, pwede ka pong matapos doon. So you need lang talaga na intentional na pagsunod sa Panginoon. So yun po. So, tinuturuan tayo yung discipline ng Panginoon. Kaya kung hindi nyo pa po alam, magpaturo po kayo sa mga life group leaders ninyo. Yung live class po natin, magawa po natin. Kaya yun po, good morning po and God bless po.